magpatawad. Ito ang naging diretsang mensahe ng ilang miyembro ng militar kina President Bongbong Marcos at Martin Romualdez matapos ibulgar ng Vice Presidente na tila balak raw siyang ipapatay ng ilang mga ganit sa kapangyarihan na hanggang ngayon ay tinatamasa ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na nakapagpigil pa diretsang binalaan ng mga dati at kasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang mga ganit na politikong pinupuntirya ang Vice Presidente. Ayon sa kanilang mga naging pahayag, hindi raw magdadalawang isip ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na ipaglaban ng Vice Presidente dahil alam nila na tila sukdulan na raw ang kasamaan at kademonyohan ng mga nasa pamahalaan. Dahil dito, ipinaliwanag ng dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng The General's Viewpoint ang sukdulang galit ng mga militar dahil sa hindi raw talaga maayos ang ginagawa ng mga nasa gobyerno at ang panggigipit nila sa Vice Presidente ay hindi na raw makatao. Ano mang oras, kapag sinubukan nilang saktan ang ikalawang pangulo ng bansa, hindi raw magdadalawang isip na lumabas na ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at tuluyang labanan ang mapansupil na gobyerno. Yes! Narito ang buong pahayag ng isa sa mga dating militar kung saan tuluyan ng kinumbinsi ang taong bayan maging ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na hindi lamang protektahan ng Vice Presidente kundi tumindig sa kanilang sinumpaang tungkulin na walang anumang oras na kailanganin. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay para proteksyonan at mapanatiling payapa ang buhay ng bawat Pilipino. Panoorin ang full video. Meron ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react yung 75th IV na nakabase sa Davao, Davao de Oro ba? Del Norte na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganun attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang junior staff ni Paisar Duterte, ikinuntem nila. So may nagalit na na batalyon commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod yan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Very alarming itong mga nangyayari kayo mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. Yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang batalyon commander ang nag-react dito na sa Luzon at tapos na si Castro? Hindi na si Castro, tapos kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo alert na kayo taong bayan. So, alert na, alert. Ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Huwag tayo sa katotohanan. Tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya kasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso. Wala na sa ulo, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan. So, mga taong bayan, kilos tayo. Kilos tayo. Basta yung ginagago nyo, di ba?
yung sobra na wala yung ginagawang tao, hindi na umiimik yung tao na nahimik na siya, pira ka pa rin ang pira, yung tao na yun normal ang pag-iisip niya, normal. Bakit yun by psychiatric examination niya? Normal ang pag-iisip niya Kaya normal ang pag-iisip niya, ito tandaan nyo mga kung kayo sa Congress, kayo ang dapat magpa-psychotest. Bakit? Hindi nyo alam yung salitang sobra na at saka abuso na. Hindi nyo alam yun. Yung salita na yun. Inanahimik ka lang si Inday Sara, yung palang siya nagsalita. Yung, kailan ba yun? After 2 days, na nagpa-interview siya. Yun lang yung salita niya, tapos sabihin yung sobra na. Ano yung pagkaintindi nyo? O kayo ang sobra na, abuso na kayo. Di ba? Gago kayo Hindi nyo maalam kaya dapat kayo magpa-exam. Na pag-iisip. Kasi nga, normal ang isip ni Vice Sara Duterte, kaya nga, normal ang pag-isip niya. Nasaktan na siya. Kailangan magsalita na siya. Lalo na ginagago nyo ang dating presidente ng Pilipinas na yung kanyang ama ginagago nyo. Kaya bilang isang anak, salita na, nagalit na. Hindi niya na kayanan na. Kaya nga, sumusobra na kayo mga nasa Congress, kayo mga nasa administration. Naintindihan nyo ba? Ang salitang sobra na, pagkakago na, naintindihan nyo ba yun? Naintindihan nyo, Congress? Naintindihan na. Hindi nyo yata naintindihan yung salita na yun. Hindi nyo yun naintindihan. Bago kayo Kaya tama yung tao. Diba? Yun din ang salita ko Yun din ang salita ngayon ni Inday Sara. Tinatanggap ko ang hamon nyo. However, you will undergo drug test. Mga nasa administration at ngayong tatakbo mga politician. Patay kayo ngayon. Hindi na kayo makakibo. Challenge sa inyo yan. Sige, ulitin nyo nga. Ngayon, na-challenge kayo ngayon. Nakita ko kayo doon sa panel. Kayo ngayon ang nagkakamalan. Nandito sa harap nyo yung mga media, hindi nyo alam kung ano pagsasabihin nyo. Gago kayo, di ba? Natulala kayo, no? Akala nyo kayo ng mundo, no? Paano bumaligtad ang mundo? Saan kayo magtatago ngayon? Hahanapin namin kayo. Tandaan nyo yan. Kaya sana magkagera na. Pero wag naman, magagalit sabi mo. Hindi, panahon lang yun para makaganti ang mga taong bayan. Ang tatapang nyo, ang tingin sa tao, walang kwenta na. Ikaw, Pangulong Marcos, ang tingin sa tao. Sa mga mahirap, ganun na lang. Parang manok ang buhay. Bakit mo nasabi? Nakikita ko sa mata mo nung nagkamayan tayo Para ba kung walang kwenta ako sa harap mo ang laking pinaghirapan para sa'yo. Gago ka rin Yes, bago ka. Bago ka didihin. Wala nang prino yung mga bibig ko, yung boses ko, sa galit ko sa inyo. Dati, yung bangang na sinasabi ko sa iyo, Pangulong Marcos Jr., hindi ko yan masabi. Nakukonsensya ako ngayon, wala na straight na pagsalita ko dati. Nagmiminor ako, hindi ko mabigkat yung bangag Pero ngayon talagang bangag ka, gago ka. Correct. I'm sorry, bilang presidente ka, sabi na, binabastos ka ng mga presidente. Yung nga makakaliwa Ang daming pinagkagawa nila wala kang sinasabi. Na hindi nyo sinasabi yung mga makakaliwa na walang disiplina. Wala daw galang sa presidente. Minsan, napadala si Duterte nun. Wala daw akong galang, kaya mga kapwa ko sundalo, galit sa akin. Hindi. Demokrasya nga tayo. Sinasabi lang natin sa loob. Pero itong salita ko ngayon, patindi na yung mga salita ko kasi sa galing ko sa administration ngayon. Bakit nyo makakaliwa? Hindi nyo binabanatan. Kaya nga. FPA na kasi yan Gago kayo Pero, hindi nyo man observa. Wala nang rally sa Midyula. Mula na si Marcos, ang nakaupo, wala nang rally sa Midyula. Alam wala na.
meron ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react, yung 75th IV na nakabase sa Davao, Davao de Oro ba? Del Norte, na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganun attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief of staff ni Vice Duterte. Ikinontempt nila. So may nagalit na batalyon commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod yan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Very alarming itong mga nangyayari kayo mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. Yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang batalyon commander ang nag-react dito na sa Luzon at tapos na si Castro? Hindi lang si Castro, tapos kayong mga congressman, taong bayan, alert na kayo alert na kayo taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Correct. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya nasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso. Wala na sa ulo, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan. So, mga taong bayan, kilos tayo. Kilos tayo.